Nananawagan na rin ang mga business group sa Senado na ayusin ang gusot sa liderato nito. Anila, apektado na pati ang mga negosyo at ekonomiya ng bansa. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mag-iisang buwan nang naka-impasse ang Senado sa dalawang grupong ayaw kilalanin ang liderato ng kabila. Umabot na nga sa punto ng alingas-ngas sa sahod ng mismo mga empleyado at ibang mga nagtatrabaho sa Senado. Kaya simula pa nung Mayo ay sunod-sunod na ang magkakahiwalay na panawagan ng iba't ibang business group sa bansa para sa pagbabalik ng kredibilidad ng Senado at pag-aayos ng liderato nito. Kabilang sa nananawagan ang Management Association of the Philippines. Ayon sa Pangulo nito na si Donald Lim, may epekto ang matagal na bangayan sa Senado sa mga negosyo na pwede sanang pasukin ng mga namumuhunan at sa paggastos ng mga Pilipino na makakaapekto rin sa ekonomiya. Business will invest if there is a certain level of stability and certainty and predictability. Pero if it is prolonged, then we push that back na parang hindi maganda mag-invest sa Philippines. If a consumer says it's not stable, let's hold on to our money first. Let's not spend. That's why we keep pushing na sana let's try to end a lot of what we call the political drama. Nataon pang chairman ang Pilipinas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong taon. In the last ASEAN where we chair, medyo ang positioning pa we're the star. Pero in this year's ASEAN, I would think a lot of discussions circled around on Vietnam being overtaking us already. We're a bit worried already because we're battling for not the last place. Simple lang naman daw ang kailangan gawin para maiwasan ito. If the Senate now is hopefully stable already, right, with whoever is the president, make up their minds. I hope that whatever is followed, they follow the rule of law, and the person that is there, okay na, let's respect that and let's move along. Nauna nang kinumpirma ng palasyo ang epekto nito sa ekonomiya, sabay sisi sa mga nananamantala umano para patagalin ito. Mga destabilizers, ito po talaga ang gusto nilang mangyari. Gumulo ang bansa para maapektuhan ang ekonomiya, at kapag naapektuhan ang ekonomiya dahil sa kagagawa nila, ibabato na naman nila ito sa Pangulo. Sinisika pa naming hingan ng pahayag ang mga nagpakilalang lider ng Senado kaugnay nito. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.